Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, 1:03 sa hapon. Adlaw-adlaw, Lunes tubto Biyernes, pagdulong sang mga balita, hitabo, issue kag concern, may kaangtanan sa katilingban, sa kaayuhan, pati na ang sa ikaayong lawas. Halin sa mga concern sa mga bata, sang mga lamharon, nagadinalaga kag nagasinultero, mga hamtong, professional man o mamumugon, mga tigulang, kabuhi kag paghimakas sang mga ginikanan para sa ila kabataan. Pag-ulikid sang panwa, pagtingob sang magkasimanwa, para sa ikaayo sang ila kahimtangan. Ini ang Balitang Sosyal. Mayong hapon Pilipinas, mayong hapon Western Visayas, mayong hapon syudad kag probinsya sang Iloilo. Good afternoon, good afternoon. Mayong hapon sa aton nga mga kauturan, di man nga bahin sang Pilipinas o kung sang kalibutan. Welcome mga biyan sa aton nga pagpangalaga diri sa programa Balita Sosyal. Adlaw ka na subong mga biyan sa Huwebes, Hulyo 2, 2026. Sa kinaanda na ko ang inyo alagad, Marian Grace Eraniata. Kamusta ka mo? Kabay pa no nga yara ka mo sa maayo nga kahimtangan? Nakapanyaga na bala no? O kung nasa gihapon nagaluto pa dira ang aton nga mga nanay, ang aton nga mga tatay? Mga biyan sa kinaandan, updan ninyo kami tubtubla 1:55 subong nga hapon. Bagon madamo-damo kita no nga mga balita nga pagpatpaton sa ato nga pagpangalagad subong nga Huwebes. Yari na kita mga biyan sa ikaduhan na no nga adlaw sa nga bulan sang Hulyo. Grabe no? Anong na mga biyan ka bulan ang nakalipas no? Sa nga 2026. Kamusta dira no ang inyo nga mga yan panglista no nga goals for 2026. So fully naamat-amat na ninyo labo. Anyway mga biyan sa aton nga pagpangalagad subong nga hapon, istoryahan naton mga abyan ang pagsaka mga bino sa nga pungsod Pilipinas sa upper middle income o new mixed status no sandig diri sa pakayagman sang aton nga World Bank. Pabati namon sa inyo sa dili lang madugay no ang nangin pahayag ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. with this latest nga income assessment. Ano man diri mga bino ang mapahayag or ang pahayag no sang aton nga Department of Economy,
Planning and Development o kung DepDep sa sinino nga paglabot sang Pilipinas ang estado nga upper middle income. Subong mamabiyan, subong nga hapon, istoryahan taman, diriya sa aton sa syudad o sa Iloilo, sa Western Visayas, kamusta ho nato no, particularly sa Iloilo Province, ang kaso sang dengue, rabies no, kag influenza-like illness. Hibaloon bala nato no kung nagtaas no ang recorded nato nga cases sa siniman nga tatlo no ka masakit. Makaupo nato later on si Dr. Ronnie Labis, ang head sang aton nga Health Service Delivery Division sa Iloilo Provincial Health Office. Istoryahan taman ang pagpanagtag mga benos ang toolkits sang aton nga Technical Education and Skills Development Authority o Contesda Antique sa mga benepisyaryo sa idalom sang Special Training for Employment Program o CONSTEP. For the meantime, magakuha kita na sa pinaka-latest nga weather update kaupod ang aton nga Pag-asa Iloilo. Radyo Pilipinas. Sa atong pinakalinya si Ma'am Lenore Silvestre sa DOST Pag-asa Iloilo. Ma'am Lenore, maayong hapon sa imo. Hi, hello. Maayong hapon. Muna yung ating latest weather update para sa karon ni adlaw sang Thursday, July 2, 2026. Southwest monsoon ang nag-aapekto sa may western sections of Southern Luzon, Visayas, kag Mindanao. Diri naman sa Western Visayas, especially sa province of Antique, posible mag-experience sa magulog-alumon, tubtub-magal-umon ng kalangatan, ng mga posibilidad sa mga isolated mga pag-ulan, pangalat kag panagoob dugas ng southwest monsoon. And for the remaining areas or sang Western Visayas ay apektado kita sang mga localized thunderstorms. May hina tubtub makasarangan naman ang hangin naton nga magahalin sa direksyon southwest to south, nga magadala sa makanay tubtub makasarangan pagbalod sang aton kadagatan. Forecast temperature natin generally niya sa 24 to 32 degrees Celsius. Ang adlaw na butlak gining alas 5:31 sang aga kag magatunod ini alas 6:16 karon sa hapon. Kag muna yung ating latest weather update halin diri sa may Iloilo Daplo Radio Station. Ako si Lenore Silvestre, madamagid nga. Salamat. Yes, Ma'am Lenore, ining bagyong Henry nga ginabantayan nato naka-exit na sa Philippine Area of Responsibility. Yes, ma'am. Ang si Bagyong Henry ay nakagwa na sa aton par sa alas 8 sang gabi. Pero apart from this, ma'am, no, may ara pa bala kita iban nga weather disturbance pagid bagyo o kung LPE nga ginabantayan sa sulod o kung sa guwa man sang par. Well, sabi ko rin, ma'am, ay wala man kita talaga na monitor pa nga iban nga weather disturbance sa sulod ng Sige, Ma'am Lenore, do mahina guro no ang aton nga connection. Sige, Ma'am Lenore. Yes, Yun. ma'am. Ang sa do karon ay wala man kita may gina-monitor nga iban nga weather disturbance sa sulod sang ating monitoring domain. However, may ara man kita na kit-an sa sagwa sa ating monitoring domain nga ang isa ka weather disturbance nga kung sa diin posible ini magasulod sa atin par by next week sa possible Wednesday. Bagyo ini siya, ma'am, ang sagwa sang Philippine Area of Responsibility. Yes, ma'am. And saan o ginalauman probably nga mga inadlaw, Ma'am Lenore, no, magasulod ining bagyo man sa aton sa Pilipinas? Possible, ma'am, next week, Wednesday. Kung mangin isa ka bagyo, ma'am, ano ang mangin local names ng siniman nga bagyo? Inday, ma'am. And you've mentioned, ma'am, sa Antique, nagaulan sa karon. Ano ang reason gani sining pag-ulan-ulan, ma'am, sa Antique? Well, sa mga pag-ulan, ma'am, dito, ma'am, ay tugas na sang southwest monsoon, ma'am. Apart from Antique, Ma'am Lenore, may mga lugar pagkikita ba lang nga nagaulan diri sa aton niya sa Panay Island? Yes, ma'am. Ay ara kita nga na kita diri sa aton radar sa may province of Aklan, sa some parts or areas ng Aklan, then sa may diri sa Capiz, kagaina sang agay diri sa may southern Iloilo, mga pag-ulan-ulan. Lastly, Ma'am Lenore, panugan niyo mo sa aton nga mga tagpalamati? Ano lang kita, mag-monitor lang kita sa aton weather update. Hindi lang kita magkalipat, magdala sa aton nga payong o di kaning kalo, protection natin sa init or di kaning sa ulan. Okay, with this, Ma'am Lenore, madamo nga salamat kag saliwat maayong hapon sa imo. Welcome, ma'am, kag maayong hapon man sa inyo. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
Radyo Pilipinas. There you have it mga biyan, si Ma'am Lenore Silvestre sa DOST Pag-asa, Iloilo. So may na-monitor kita mga biyan nga pag-ulan dira sa probinsya sang Antique kaga parts no of Aklan, Capiz kag sa Southern Iloilo. Sa Antique mga biyan ang reason sining pag-ulan mabangod man no sa southwest monsoon samtang no diri sa iban nga bahin naman bangod man niya sa localized thunderstorm. And halong-halong gid ha next week mga biyan ginalauman naton ang pagsulod sa isa pa gid nga bagyo. Paghatagan ini siya no sang local ning bagyong Inday. Inday gid no. Kalabanan no sa mga magulang gani no nga bata, Inday ang tawag. So halong gid no sa mga kauturan naton sa mga motorista naton sa mga ginikanan naton no. Hindi gid pagkalimtan no nga pabalunan sang payong o kon jacket ang inyo kabataan. And speaking of pag-ulan dira mga bino sa Antique, suspended mga abano ang klase halin sa preschool to senior high school sa tanan nga public and private school sa Municipality of Libertad. Umpisa ini no alauna or kaina alauna subong no nga Thursday, July 2 bangod man sa unfavorable weather condition nga dala sang habagat. So ini mga bino panugyan ni Mayor Maribeth Nicopior na Serna o ni Mayor B. So ginaabisuhan gino ang tanan nga mag-monitor sang weather condition and to take necessary precautionary measures. So sa mga sa mga kauturan naton dira no sa Libertad may ara mga biyanong emergency hotlines no ang LGU naton nga posta dira na sa Facebook page ang Radyo Pilipinas Iloilo pero lawagon naton ang Libertad DRRM 24/7 Emergency Operations Center ang ilan no nga contact number is 0951 130 4178 luwato naton 0951-130-4178 and may ara pag sila no isa pagig ka hotline ang 0968-726-6542 luwato naton 0968-726-6542. So sarangin nyo no nga malabot no ang inyong mga hotline kung may mga kinahanglanda no nga respondehan due to emergency mo. Philippine Standard Time, launa 17 sa hapon. Mga abyan, as mentioned earlier, ang Pilipinas, mga abyan, nalabot na no ang upper middle income o kung UMIC status sandig din no sa World Bank. So ari bala mga abyan, no, pamatian natin anangin na mensahe ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. sa sininuman no, nga paglabot sa status nga upper middle income sa nga pungsod Pilipinas. Pamatian naton si Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. For years, Filipinos have worked hard to build this country. Today, the world has taken notice. The Philippines has officially become an upper middle income country. After nearly 4 decades as a lower middle income country since 1987, this milestone affirms that the economic policies that we have pursued over the past 4 years have been effective. Our steady economic growth, broadly stable currency, and long-term reforms have strengthened our economy even amid global uncertainties. It validates the progress that we have made and the resilience of the Filipino people. It is also a vote of confidence in our country's future. Greater confidence means more investments. More investments means more businesses, better quality jobs, and more opportunities for Filipino families. This is worth celebrating because economic progress is not meant to stay on paper.
It is meant to open doors, put food on the table, and give every Filipino the chance to build a better life. That is the work that we will continue to do until every family feels the benefit of our country's progress. Maraming salamat po. There you have it mga beno ang nanginapayag ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. sa siniman nung pagsaka no sang pungsod Pilipinas sa upper middle income country suno man sa aton nga World Bank. So nabating ang pahayag sang Presidente, this is worth celebrating. Bangod no ang economic progress suno sa aton nga Presidente. Is not only meant no to stay sa papel, but instead mga abyan no sa siniman nga pag progress no sang aton nga ekonomiya, it will also open doors no, put food on the table kag maghatag no sang chance sa kada Filipino to build a better life. So hambagan no sang aton nga Presidente, more job opportunities no sa mga Filipino. Ang isa sa mga nakita no nga impact sa siniman nga pagpasaka sa upper middle income country. With report mga biyan sa ating World Bank na ang gross national income o kung GNI sang Pilipinas per capita yara no sa $4,850 exceeding no sa $4,636 threshold. Sa current nga fiscal year, ang low-income economies gina-define no those with GNI per capita calculated no using sang World Bank Atlas method of $1,175 or less in 2025. Kung lower middle income economies, those naman nga may GNI per capita between $1,176 and $4,635. Ang upper middle income economies, ang may GNI per capita between $4,636 tag $14,375. So kaina ang Pilipinas mga amyan no gina-mention naton nga yara no sa $4,850. That's why nga nagpasaka ini sa upper middle income country. Magluwas sa Pilipinas no. Yara man ang Jordan, Micronesia, Sri Lanka, kag Vietnam ang nag-move man halin sa low middle income to upper middle income country nga status. Samtang mga abyan ginapabugal man sang aton nga DepDev no ang ining paglabot sa upper middle income country sang aton nga World Bank sang pungsod Pilipinas. Sunod din no kay Secretary Arsenio Balisacan sang Development Planning or sang DepDev, isa ini no ka maragtason nga hitabo nga resulta sang tayuyon nga pag-uswag sang ekonomiya kag maayo nga pagdumalahan. So lakip mga beno sa mga nakita nga nag-amot nga factors amo ang pagtubo sang gross domestic product o kung GDP sa nga pungsod Pilipinas nga naglabot sa 5.8% kumalin 2021 to 2025. Ang remittances nato no halin sa mga overseas Filipino workers kag ang pagka-chairman no sang Pilipinas sa ASEAN subong nga tuig. So dugang pagidiri ni Secretary Balisacan sa pihak sang lokal kag pangkalibutanon nga pagpanghangkat padayon mga abyo na gina-champion sang gobyerno ang inclusive growth nga nagatulod sa pag-uswag sa nga pungsod Pilipinas. So kung nagsaka no ang ato nga status it also means nga improve no international reputation. So kung makita no sang iban nga mga investors dira nga ang aton nga ekonomiya no nagdako and ang average income nag-increase, it will provide no confidence sa Pilipinas and at the same time no makahambal diri ang mga investors nga ay sa Pilipinas
or ang Pilipinas more stable kag may ara sang promising market. Amo na nga hambal kag ina no sang aton nga presidente, more job opportunities para sa mga Filipino. Philippine Standard Time, launa 24 sa hapon, mga biya sa ibang pagidaton nga mga balita lokal. Pila ka mga benepisyaryo sa Special Training for Employment Program sa TESDA Antique nagbaton sang toolkits. Ang mga benepisyaryo naton mga beno nag-graduate sa mga nanuhay-tuhay nga program gikan sa mga TESDA registered TechVoc institutions. So sa St. Anthony's College Incorporated, may 25 ka benepisyaryo sa dressmaking NC2 ang nakapaton sa portable sewing machine machine. Samtang 25 naman no ka nagtapos sang shielded metal arc welding NC1 nakabaton sang portable welding machine. Sa West Trade Technical Training and Assessment Center Incorporated, 25 ang nag-graduate sa shielded metal arc welding NC2 kag nakabaton sang portable welding machine. May 20 man ka benepisyaryo sa produce organic concoctions and extracts no leading to organic agriculture production NC2 ang nakabaton sang chef's knives, chopping boards, plastic pills kag weighing skills. Samtang mga abeno hydraulic jacks kag combination wrench sets naman ang nabaton sa 25 ka graduate sa driving NC2 sa Adolfos International Technical Institute Incorporated. Sa Santa Marta Training and Assessment Center Incorporated, 25 ka benepisyaryo ang nagbaton sang plant crops na nagapanguna no sa Agricultural Crops Production NC2. O sa diino nagbaton ini sila sang manual knapsack sprayers, shovels, plastic pails kag bolos. So ini mga beno pahayag sang aton nga TESDA magamit sang aton nga mga benepisyaryo para nga magahon pagino ang ilang nga skills o sa diino o kung ano man ang ilang nga matun-an magamit nila sa pagpangita sang obra. So congratulations sa aton nga mga graduates gikan sa aton nga TechVoc institutions dira sa Antique. Philippine Standard Time, launa 26 sa hapon. By the way, we would like to congratulate ang aton nga mga graduates diri sa Iloilo Science and Technology University subong mga biano nga adlaw July 2 ginahiwat no sa Iloilo Convention Center ang ika-92 nga commencement exercises. So congratulations no sa aton nga mga graduates no sa ISAT-U. Kaina no sang aga ginahiwat ang iyayasang external campuses. And this afternoon no, sa aton nga main campus. Ginpangunahan no, ni Dr. Celestre no, ang University President ang iniman nga graduation. I know no ang mga parents naton dira excited. Kag syempre no grabe man ang kasadya nga ilang nabatsyagan subong no nga adlaw finally after pila ka years no ang ilang kabataan nag-graduate na. Philippine Standard Time, launa 28 sa hapon, mga biyan sa aton nga pagbalik. Makaupo na natin ang aton nga dinapit nga bisita gikan sa Iloilo Provincial Health Office. Istoryahan naton mga beno ang kaso sang dengue, rabies kag ang influenza-like illnesses sa probinsya sang Iloilo. Makaupo naton sa aton nga pagbalik si Dr. Ronnie Labis, Head sang Health Service Delivery Division sang Iloilo PHO. Mga biyan magabalik ang programa Balita Sosyal. Alam nyo, lahat ng mata kaya kong titigan. Puwera lang, mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen,
makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news report sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. Hashtag panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Sana'y tiyakin ng mga magulang kung maipanganak akong malusog. Kumain si nanay ng may sustansyang vitamin A panlaban sa impeksyon. Para din sa mata, balat, bumbunan at mga buto. Ayon, pampabuhay ng dugo at muscles. Ayodin, pang-iwas sa komplikasyon at pagiging abnormal. Importante din ang check-up kay doktor. Kasi healthy nanay, ganda buhay. Maging fuel efficient. Siguraduhin na walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Maging mapanuri, huwag maging biktima. Ito ang karanasan ni Joanna, Elena at Shona. Sinabi niya sa nanay ko, mabibigyan nila ako ng trabaho. Pwede niya daw akong gawing singer. Sa abroad daw. Doon ako pupunta para magtrabaho. Hindi niya sinabi yung trabaho ay sumayaw ng nakahubad. Kinulong ako kasama ng mga ibang babae at hindi pinakain. Umabot ako ng Singapore. Pinilit naman ako makipagtalik sa mga foreigners. Doon ako nabuntis. 15 years old lang ako noon. Dito sa Pilipinas, 100,000 na bata ay pinapasok sa sex trade. Ang child trafficking ay isang krimen. Mag-report sa Action Line 02-1343. Hindi mo kailangang makita ang mga mukha nila para maramdaman ang takot nila. Isang paalala mula sa ECPAT Philippines, Interagency Council Against Trafficking, PIA at ng himpilang ito. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Flight PR 1043, now boarding. Hey, that's us. Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines. Dreaming of love while cruising at high altitudes. Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Cayabyab. Closer to heaven with 30,000 feet. Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation. Oo, ang ganda pa naman ng kanta. Leave all your worries as we soar over the clouds. I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky. They'll be shooting stars through time and space. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Philippines Standard Time, 1:33 sa hapon. Sa gihapon mga biyan, nagapamati ka mo sa programa Balita Sosyal. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Sa gihapon mga biyan, ininingang niyo alagad, Marian Grace Eraniata, and as mentioned earlier, no, isa ka dinapit nga bisita ang aton nga makaupod subong nga hapon sa pagpangalagad nato no sa programa Balita Sosyal. Istoryahan naton mga abyan no ang kaso sa dengue. Lakip man din no ang influenza like illness kag ang rabies no sa probinsya sang Iloilo.
Makaupo naton mga biyan sa aton piyak nga linya ang aton nga head sa Health Service Delivery Division sang Iloilo Provincial Health Office, si Dr. Rodney Labis. Doc, maayong hapon sa imo and welcome sa Radyo Pilipinas, Iloilo. Mayong hapon, ma'am, mayong hapon man sa tanaraton nga pagpalamati sa Radyo Pilipinas. Sila din na mga pumulo natin nga Ilonggo. Yes, thank you so much, Doc, no, for saying yes nga makaupot ka namon diri subo nga hapon sa Radyo Pilipinas, Iloilo. Sige, Doc, do may tatlo kita ka topiko, Doc, no, subo nga hapon unahon anay naton ang aton nga kaso sang dengue. Pila na bala, Doc, no, ang nabalhag naton nga dengue cases sa province of Iloilo as of June or as of the latest data sang aton man nga PHO. Ma'am, so base sa report sa Epidemiology and Surveillance Unit sa Iloilo Provincial Health Office, ang January 4 to June 27, 2026, ang probinsya sa Iloilo ay ang mga total 875 na kaso sa dengue, which is 65.1% lower when kumpara sa kapares na reporting period sa 2025 kung sa din sa 2025 sa pagkatitsa nakalabot kita sa 2,500 na kaso, pero sa subong 875 kita, pero sa 875 natin nga kaso, anom nang na-report nga napatay tungkol sa balatian na dengue. Yes. Doc, balikan ko lang, no, you've mentioned nga nagnubo, no, comparing to the same period of last year ang dengue cases natin. Ano ay ang nakita natin, Doc, nga factors diri no sa pagnubo sang kaso? So I think na-observe ni sa pagpanaw sa kaso sa, hindi na actually sa Region 6, kundi pati sa ibang mga probinsya sa bilog na Pilipinas. Siguro natanaw yan ang pattern sa buong dengue natin na infection kung sa diyan usually nagataas ang kaso every 3 to 5 years. So, kapag matanda nag-outbreak kita sa tuwag na 2024 and then 2025 medyo ginakulban kita to last year, gabi natin matibok ang kaso pero kay nag-aktibo ang atong mga kabanuanan, so na-control natin ang kaso natin kaga sa subong ka pasalamat kita kay manubang atong kaso. Pero again, no, although ka pa nagatong kaso, inay na ginang risko sa dengue sa atong komunidad. That's why nung ginatiwaan ta pagyapon nga implementar gyapon ang programa kay kung nataw raton nubo kaso ta pero may anom na kailonggong na patay tungod sa dengue. Yes, antis naton, Doc, no, kagtuan ining dengue deaths naton. Ano ay handok, no, nga mga munisipalidad diri no or LGU sa aton sa province of Iloilo ang may mataas nga kaso sang dengue? So, ang aton yung mga kabanuanan nga may mga taga sa kaso sang dengue among Banwasang Kalinog nga may 92 na kaso sang dengue, Banwasang Kabatuan nga may 80 city na kaso sang dengue, Siyudad sang Pasig may 42 na kaso sang dengue, Dumangas nga may 26 na kaso, parehas man sa Banwasang Labura may 26 na kaso sang dengue. Tapos ang Banwasang Lahoy may 35 cases, Distansya nga may 24 ka kaso, Banwasang Uton nga may 32 na kaso, Maasin nga may 31 cases, kada Banwasang Haniway nga may yara na nga 30 ka kaso. And pag-abot, Doc, no, sa aton nga dengue deaths, no, may we know diin ini nga mga munisipalidad halin, no, kag kamusta, Doc, ang aton man nga pag investigate, no, sa siniman nga dengue deaths naton? So ang mga deaths natin sa dengue nagaling siya sa anom natin kapatay. Ang duwa nagaling sa Banwasang Distansya, ang isa nagaling sa Banwasang Dingle, ang isa sa Banwasang Ahoy, isa sa Banwasang Carlos, kang isa sa Banwasang San Dionisio. So ang pinakabata natin nga napatay sa dengue pag-distansya nag-edad 10 months old, while ang pinakagulang natin ang mutong 50 years old sa Banwasang Dingle nga mainipan man nga balatian. Doc, ang ini nga duha nga napatay sa istansya, the same lang ini sila nga balay? Lain sila nga barangay, kasi parang sila nga barangay kaga hindi ka ang tanay ilang kaso nga duha kag napatay ni sila sa separar ng bulan. May we know, Doc, no, based sa inyo nga investigation, Doc, no, ano ang madugay bala ang pag-report or ang pagpadulong sa aton nga health centers ang sini mga napatay naton nga cases? Actually, no, ang kobo natin nga findings, no, ang umpisa sa nagka-sintomas ng pasyente hasta sa simpong ginadmit sa hospital na rin sa 3 to 5 days. So,
Galing sa aton investigation, wala pa nato na uncover kung aside sa Admissions Hospital basi nakakatuman sila prior sa RHUs or sa private na clinic, so wala pa na siya naupot sa reporting natin. Pero amo na commonly ang simpo nga nagwang sintomas sa simpo nga nag-admit sila sa hospital na rin siya 3 to 5 days. Dok, may we know, naka-reach out na bala kita no sa LGU, although nga balaan namo no nga always ginino ang aton nga PHO no naga-monitor sa mga munisipalidad naton, but naka-reach out bala Dok no ang PHO sa LGU istansya no, considering nga sila ang may pinakamadamo subong dengue deaths? Yes, no, nakakolita tato na coordinator kasi tayo maka-implementar naman sa mga prevention and control measures sa nasabit na lugar nga may kaso sang dengue, and also na aside sa mga napatyan natin nga kabanuanan, aktibo man nga nagapanagaton nga provincial health office sa kabanuanan, especially those ng mga banwa nga nagataas man ang kaso sang dengue, especially those na may mga clustering na sang dengue cases. Dok, balikan ko lang, ginalauman bala nato no nga mataas ang cases ang dengue subong nga tuig? Base sa aton nga monitoring nga naton nga sa epidemic threshold naton, nagapadayon nga sa dalong kita sa alert threshold nga aton nga kaso sang dengue, meaning wala pa siya nakalambot sa numero nga maka-alarma sa aton nga mga sistema sa dengue. Pero although na below kita sa alert threshold, may kita gyapon nga pakatanti kay subong July sang June kag July nagasigi-sige ang inulan, so i-activate natin ang kampanya. Kag kung madumduman natin sang June man, nagsilip na kita sa the provincial dengue awareness month, naging host man sa syudad sang Pasig, naging pukaw natin ang atensyon sa mga pumunuyo parte sa prevention and control natin nga measures natin kontra sa balatian nga dengue. Yes. Pero Dok, how ready Dok no ang aton nga mga balay bulungan diri or mga RHUs nato no in case nga magsaka no kiti hambagan nimo naga ulan-ulan na subong madamo no sang lamok, how ready ini sa pag accommodate sang aton man nga mga pasyente? So base sa aton monitoring ang aton nga health facilities na padayon nga preparado no sa kaso kapag saka sang kaso sang dengue. So most sa aton nga rural health units naka-establish na sa ilang dengue fast lane. May mga available na testing kits sa ilang laboratorio para ma-confirm kung dengue or hindi ang nasansang sintomas ng pasyente. May mga available sila nga hydration area para maghatag sa oral hydration sa mga pasyente nga may dengue, and at the same time ang mga logistics natin nga kinanglanon para sa pag-control sa adult na mosquito population in case naman kada ready na in case kung may mga na-report na dengue cases lagi na activate sa aton na RHUs. Sa hospital naman natin, of course no, ang ating hospital is always ready no, may mga specialist kita kung may mga kagamitan dira na makaready makamanage sa mga komplikado na kaso ng dengue. And based sa ating monitoring na padayon nga manubo ang numero sa dengue cases na admitted sa ating mga hospital for this time. Yes. Dok, may ara kita mga barangay man nga may clustering of dengue cases. Magambal ikaw Dok no nga clustering of cases sa mga barangay. Ano buot silingon ni Doc? So sa subong no, amo ni ginabantayan nato mga barangay nga may clustering sa dengue cases. Mga bakitang may clustering sa dengue cases, meaning may tatlo or more or mas madamo pala kaso sa dengue nga na-report sa ilang lugar nga barangay sa apat sunod-sunod na simana. So sa subong may puno kita nga na-report ng mga barangay nga may clustering sa dengue cases sa buang barangay Bagtog, Biasong sa Akoy kag barangay Poblasyon, sa Kalinog naman sa may Pabasana, sa Concepcion sa may barangay Malangabang, sa Dingli sa barangay San Jose, sa Estancia sa barangay Patbuyan kag barangay Buyayan, sa Pututan sa barangay Rumbang, sa Banwa Sara sa barangay Piraris, kag sa barangay Banwa sa Tigbawan sa barangay Durungan. So gina-palap natin mga LGUs no, nga dapat mas aktibo nilang kampanya sa mga amo nga lugar kay kita po din chance nga magtaas po ng kaso sa dengue, at mas mataas ang kaso sa dengue, posible mapatay kita sa pumuloyo. Yes. Doc no, kadto kita sa aton nga next month no, masakit amo ini influenza like illness no sa pag-ulan-ulan subong Doc, madamo sa mga kauturan naton ang may influenza like illness no. Kamusta ang monitoring nato sa province of Iloilo? Pila bala Doc nang aton nga na-monitor nga cases? Sa subong padayon nga monitor natin ang mga kaso sa influenza sa aton nga mga health facilities, both hospital at sa RHUs. Galing sa subong makita natin na posibleng nga mga reporting sa aton nga mga health facilities. Kaya kung nataw natin,
ang na-report pa lang nilang kaso sa influenza humaling January, nagalabot pa lang sa 120. Kaya namin sila na-report na mild na symptoms, kag wala silang kita sa na-report na napatay na kaso. However, no, sa mga trangkaso natin na nagalala, kag in-admit sa hospital, ang ating mga hospital nagakolektaban sa specimen ginapadala sa laboratorio para confirm kung anong rason nga nagalala ilang trangkaso or pneumonia, kung ano nga kagaw nagatuga sini. And we are very happy no nga sa subong although may mga obserbasyon kita nga posibleng nagataas ang trangkaso sa ating mga kabanuanan, subong makaya pa siya i-handle sa ating mga rural health units and at the same time sa hospitals na natin. Yes. Dok, magabalik ka trangkaso, no? Ano ang common gid nga mga simptomas ang ginabatsyagan sang aton nga mga pumuluyo kung may trangkaso ang isa ka tawo? So report natin no, kung ang kaso isa ka influenza-like illness, kung iniriara nga acute respiratory symptoms ka nga isang pagbubo na nag-umpisa within the last 10 days, and of course present ang fever, ang temperature niya 38 degrees Celsius or more. And ang iba natin nga kaso, may napatsagan nga sore throat or pag-asgan sa tutunlan, ginasipon na napungtan, siyempre madala nga sakit sa ulo kung pagpalakit sa lawas. Ang iban kung mataas ng hilanat nila, nag-chill sila. Kag ang iban kung sa mga susceptible population natin, kaangay sa mga senior citizen, mga bata nga less than 5 years old, kung mga immunocompromised individuals natin, pwede ko maglalangi-langat ang kaso kung mahulog sa mas malala nga forms ng pneumonia kag posibleng may makabagsag sa paghapo o budla na maginawa. Dok, sa mga kauturan natin no, nga nagapamati subong nga hapon, especially no, gamay lang bala nga basa sang ulan trangkasuhon dayon no, ano ang mapanugyan diri sang aton nga page o para malikawan nato no ang influenza-like illness? Yes, ma'am. No, so sa atin no, sa mga pumulo natin Ilonggo, of course, ang prevention natin side, ang pinakauna first line is of course ang vaccination. We encourage everyone no, nga makabil ka mo sa inyong annual flu vaccination para nga may kita nga protection sa ating lawas, especially those nga mga vulnerable population pa, mga senior citizen, mga lapsag, kan mga individual nga may mga balatian nga posibleng makapanubos ang ilang immune system, kangay sa mga pumuluyo nga may diabetes, may mga balatian sa kidney, kag iban pa nga mga balatian. And of course, no, aside sa vaccination, protection sa ato na pagalingon, sinunod ang ato nga lawas, no, regular exercise at tamang diet, and of course, implement natin, nasundod natin ang subok na minimum public health standards kung harap kita sa aton nga panimalay. So, kung harap kita sa lugar ng madami isang tao, sigurado ta nga malayo kita, may safe distance kita at least 1.5 meters sa iban, especially those na mga may sintomas para hindi natin ng ginaginawa nila nga posibleng may dalang kagaw. Second is of course, no, mas advisable gyapon na kung sa crowded places ka or may food ka mga tao ka may mga sintomas, magsuksukita ka sa mask para nga ma-filter ang hangin nga nagasulod aton nga lawas. And of course, ginadvise natin nga bit kita sa natin nga disinfection solution kaya sa alcohol kag hand sanitizer para ma-disinfect natin nga kamay nga kamot from time to time. Kung kisa mas ano na ginawiyata natin, pwede natin makuha ang kagaw dira na nagkapot ang trangkaso. So para matapnay na regular na infection sa atin na kamot. And of course, kung may mga pumuli kita nga nag-sintomas, madistansya kita. And kung may mga sintomas man kita, isolate man kita kung magkatugilid sa pinakamalapit ng health center para sa nagkakaigo nga pagbulong. Yes. Dok, balikan ko lang sa aton nga vaccination no sa flu, Dok. May gina-offer kita sa aton nga mga public hospitals or is it done sa private naton? Oo, so sa subong ma'am, depende kita sa location na halin sa Department of Health, sila nga ginapakal ka ginatag sa probinsya. Kag sa subong, wala pa sa mga na flu vaccine sa probinsya, sa Department of Health. So sa subong, ang ginagawa sa mga pumuloy natin, nga kanto sila sa mga private na clinic anay, ang magpapakuna sa kontra sa malatian na flu. Although in-encourage naman ng LGUs na magbakal sa ilang supply sa flu vaccine para sa ilang pumuloyo, pero unfortunately, ginakulang man ang budget sa atin sa mga local government units. Kaya ay pakita kapasidad magpakal sa atin nga stocks ng flu vaccine, so that's why daulat kita sa allocation from the Department of Health. Okay. Dok, sa another topic nato no, last aton nga topic ang rabies. Dok, may we know, may ara kita na record nga kaso sang rabies subong nga tuig sa province of Iloilo? Yes, ma'am. No? So sa subong, no, aktibo kita ng kampanya
sa pag-prevent sa rabies both sa kasapatan kag sa tao. And unfortunately, no, sang nagigad lang nga semana, may na-report kita na posible nga kaso sa rabies sa isa ka tao, 47-year-old na napatay isang June 18. So, hindi taga-banwa sang iteras ka ongoing pattern investigation, pero base sa aton na initial investigation, nakuha dito nga posible nakakuha siya sang kagat halin sa gamay nga ido na sa ilaman nga panimalay kag naglain ang matsagan sa kamotong ido kag napatay man to ang ido. So amo na mo siya information naton pero ginavalidate pa sa mga aton nga team kay gina-check na mga ibang nga information man. Pero sa pasyente nga na-monitor naton nga napatay allegedly due to rabies, nakita nila isang sintomas days prior na ginadmit siya sa hospital na nagapalakit ang lawas, nasakit ang tiyan, and then ultimately gindala siya sa hospital tungkol nga dubulan siya mag tulon kag may mga sinyalis na siya sang delirium kag hallucination, kag despite sa aggressive management man sa hospital ginhatag sa iya, ultimately napatay ang pasyente sa June 18. Dok, may we know sa diin nga municipalidad ni Doc? Oo, nagapuli mo sa kuno sa banwasang Igbaras, kag pero prior siya napatay, ginadmit siya sa malapit ng hospital dito, kag dito na siya napatay man. Bali, saan o naton, Doc, laumano ang pagbalik sang sample? Bali, diin nato ginpadala ang sample gani, Doc? Ginan mo dito, tanang mo subong kay may feedback kami ito nga ang sample nga na-collect is hindi ma-process ang laboratorio. So ano parang gina-investigate mo subong kung paano pa to siya patigay mo ma-process ang iyang specimen for confirmatory testing tani. Pero Doc, usually ginapadala gid man ini sa Manila ang atong specimen. Sa IIT yan, hindi siya ginapadala for confirmatory testing. With this, Doc, no, although nga wala pa naton allegedly, no, rabies, no, ang gintunaan sang iya kamatayon, ano ang mga effort na subong, Doc, sang aton nga Iloilo Provincial Health Office, no, especially sa pagkampanya gid naton sa rabies, no, or ang aton nga rabies campaign sa province of Iloilo? Oo, ma'am. So kami sa Provincial Health Office na patigin mo ang pagdula sa balatian nga rabies, mag-start sa aton nga mga kasapatan. That's why we strongly support ang kampanya sa Office of the Provincial Veterinarian kuno ilang mga coordinator sa local government units para mabakunahan ang kadaban sa aton nga mga indo kag kuring. So I think as of this time nalambot na nila 70% na target sa mass dog vaccination, pero padayon pa ang bakuna sa iban nga kabanwahanan. And of course, para man ang population control measures na gina-implementar sa Office of the Provincial Veterinarian para masistiran ang mga pet owners natin na ma-achieve ang desired na numero sa ilang alaga nga ido. Sa aton nga health na side, of course, no, nag-atiwa kita na makapa-establish ang animal bite treatment center sa kada kabanwahanan. And as of this time, may total na 59 sa animal bite treatment centers na own sa public asang government sa bilong nga probinsya sa Iloilo. 3 sila na-locate sa mga district hospitals, hospital management office. Kadang 25 sila located sa mga rural health units naton. Kadang bilin ng mga kabanwahanan, ginatiwa natin na matrain sila kung matagal sa technical assistance para makapatukot na sila nga animal bite treatment center para kung ang pumunuyo, nakagat o nakaros ang ido-occurring, wala na sa rason hindi sila kapabakuna kahit sa banwa mismo nila mayara nga animal bite treatment center. So, partner sa efforts ng provincial government, nag-allocate kita sa budget para makapakal sa rabies vaccine pag hinahatang natin sa kabanwahanan. Pero sa subong, tungod na nakita natin na despite sa kadamon sa natin animal bite treatment center, pag sa nagataas na pundo na ginahatag sa rabies vaccine, di na kulang hindi ako ng bakuna natin para sa mga nakagat sa ito-occurring. That's why gina-encourage natin ng mga local government units na sa pagpatukod nila sa animal bite treatment centers, ma-alokar man sila sa budget para nga makabakal man sila sa ilang rabies vaccines para ma-sustain ang supply para nga mga pumunuin nila kung magkanto sila animal bite treatment centers, may madangtan sila nga rabies vaccines. Yes. Doc, balikan ko lang sa aton nga Animal Bite Treatment Center, 59, Doc, in Iloilo Province. 59, ma'am. Tapos, aside sa mga animal bite treatment centers natin sa
sa hospital, LGUs, sa animal bite treatment centers nato sa public facilities, may araman kita nga animal bite treatment centers sa mga privately owned animal bite centers. Yes. Ay, sorry. I-correct ko na sa 59 nga na cases sa hospital bite 5 sa LGUs kat the rest mga private nga animal bite centers naton. Okay, so tingala kita Dok no kado the rest private gani ini sila. Private Dok no, sa mga kauturan nato nga nagapamati subong no, ang imo nga mabili na lang no, especially nga mensahe no, agod nga maligawan naton ining kaso sang dengue sa province of Iloilo. Yes, so sa mga pumunuyo natin ng Ilonggo, aton dapat may baluan nga ang dengue, yari na ganyan sa aton nga probinsya. Unay na ni nga balatian sa aton nga probinsya. Kan nagauna pa ni isang tsimpo nga makakita sa tsimpo nga magdamo naman ang lamok kag ang lamok pakakagat sa tawo para makapasa sa balatian nga dengue. So, subugot ang inulan, yun na rin natin mga publiko nga at least once a week, so yun natin umsaran. Pangitaan ng gutom ko na tinaran sa tubig, especially magtag-unulan kay hindi pwede itlogan sa dengue nga lamok. So, ato nung patluban, ulaon o gubuon para wala sang tinirang tubig. Kaya kung wala sang stagnan mo, kung wala man sang itlogan sa dengue nga lamok, kag kung wala sang dengue nga lamok, wala man sang balatian nga dengue. And of course, ato mo pumunuyo, kung may mga simptomas kamo sang dengue, kagaya sang hilanat, rashes, o pagpanlakit sang ulo, kag kalawasan, kadto kita gilay sa pinakamalapit nga sa hospital para nga ma-check gilay sa atong mga doctors kung hindi nga balatian tugas ang dengue or hindi. Kung tugas ang dengue, ma-check nila kung may mga komplikasyon na dapat i-manage nila yun para nga ma-prevent natin ang mga komplikasyon na masami ang muli rason nga nagkakapatay ang mga pasyente natin. Yun. With this, Doc, no, madamo gid nga salamat sa time and information nga ginhatag mo diri no sa amon sa Radyo Pilipinas Iloilo, and of course, congratulations Doc Rodney no sa siniman nga pag-qualify no sang aton nga Iloilo PHO Healthy Youth Movers no sa aton nga Gawad Pag-asa 2026. Congratulations Doc sa inyo kag saliwat, maayong hapon sa imo kag salamat. Salamat din ma'am, yung salamat din para mga public health sa office. Salamat din. Yun, madamang salamat, Doc. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. There you have it mga biyasi, Dr. Rodney Labis ang ato nga head sa Health Service Delivery Division sang Iloilo Provincial Health Office, and at the same time isa man si Doc no sa team sang aton nga Iloilo PHO Healthy Youth Movers nga 2026 Gawad Pag-asa Regional Qualifier. Si Doc Rodney no, last year I think na si Doc Rodney isa man ini ang ilang team no sa nangin regional qualifier man sa Gawad Lingkod Bayani sa Civil Service Commission Region 6. So nabatian mga biyano ang panugyan ni Dr. Rodney no, unahon naton sa dengue ha, if miara kamo dira no nabatsigan nga simptomas sang dengue no, ang rashes, pila na kaadlaw no ang inyong nga hilanat, hindi na magduha-duha diretso na mga biyano sa inyong mga health centers o kung sa mga balay bululngan para nga ma-check at least no sigurado kamo na wala kamo dengue. Kag kung may dengue man, at least no maagapan, masolusyonan. Unfortunately mga abyano, we have recorded already 6 no nga dengue deaths sa province of Iloilo sa subong nga tuig 2026. We are praying no nga tani hindi na no magsaka pa ang cases, and at the same time number of them at isa dira mga abyano sa solusyon atong gin-mention ni Doc Rodney no nga pagpanglimpo. Sundo naton mga abyano as always no ang aton nga 4S strategy kontra dengue. Seek early consultation, magsuksok no sa mga malaba nga panapton dira no, support fogging or spraying sa hotspot area nato. Ano ni ang pilano sa mga panugyan sang aton yang Iloilo PHO, and for those no nga may ara dira no na batsyagan man yan no nga trangkaso, magpakonsulta man kamo no sa doktor
base bala no hambal ni Doc isa dito sa mga nabatyagan ninyo kung kaisa mabudlay na maginhawa. Di may napungutan ka mo, may sipon ka mo, gaubo pagid ka mo. Much better gid no nga maresitahan ka mo sang doktor. And for our rabies cases mga abyan, di ara kita no na record. Pero for confirmation pa ha, nga isa ka kaso sang rabies sa province of Iloilo, and unfortunately no nagtaliwan ini no ang aton man nga binapasuni no victim no sang rabies. Disclose man mga abyano sa aton nga mangin responsable man kita no nga mga pet owners no kami ara kita dira itano nga ido kon kurang sa bakunahan ang inyo nga ido kag ang inyo nga kurang ang aton mga abyano nga Provincial Veterinary's Office sige man ini mga abyano sa pag-remind sa aton nga mga pumulo nga mangin responsable kita wala lang mga abyano nagaunta sa pagpakaon paglimpyo no sa aton nga mga hinuktan kundi dapat mga abyano may bakuna. So kung ikaw dira no nakagat no sang ido o kon kuring hindi na paghulata nga maglala ang imo na batsyagan magpakonsulta gilayon. We don't want no nga makita nga magsaka pagid ang kaso no sang rabies sa province of Iloilo. Philippine Standard Time, 2:00 sa hapon mga ben, wala nagkikita sa nabiling nga oras sa aton nga pagpangalagan. Thank you so much sa inyo nga pag-upod subong nga hapon, and once again, thank you no kay Dr. Rodney Lapis, ang head sang Health Service Delivery Division sang Iloilo PHO. Thank you man sa ako mga katuwang technical sa studio, Engineer Louie Kaipang kag samang transmitter, Sir Vermor Aventura. Mga biyan ako na lang gid si Marian Grace Aranyata kag ini ang Balita Sosyal. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.